What's up guys? For today's video ay magkakabit ako ng basket sa ating legendary S-Mas. Shoutout nga pala sa pamangkin kong makulit na si Dangdang. At shoutout na rin sa mga kagaya ko na may alagang legendary S-Mas. Shoutout Kanyam Lakay. At syempre, shoutout ko na rin yung mga followers and subscribers ko dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung bago ka lamang dito sa aking channel ay please like and follow my FB page at subscribe sa aking YouTube channel para naman maging updated ka sa mga bago kong video. So ayun, balik tayo guys sa may mga alagang legendary S-Mas dahil may tanong ako sa inyo. Noong nag-apply ba kayo sa Kasa Mga Lakay ay sure na ba kayong legendary S-Mas ang kukunin nyo? Feel free to comment down below mga lakay. Kasi sa akin mga lakay, hindi. Eh di wag. Kaya sa video na ito mga lakay, ay isi-share ko na rin sa inyo kung paano naging legendary S-Mas ang kinuha ko. Eh di share mo! Bago ko nga pala ma-acquire to si S-Mas mga lakay, ang gamit kong motor ay M3. At may dagdag ko na rin mga lakay, bago naman ako magka M3 ay galing naman ako sa Raider 150. Abay wag mo nang dagdagan. Humahaba na ang kwentuhan. Mula sa Raider 150 mga lakay, nag-downgrade ako sa M3. Magpo full time kasi ako bilang grab food noon mga lakay, kaya gusto ko relax ang biyahe ko maghapon. Kaso naman mga lakay, ang hindi makarelax ay ang wallet ko. Yan ang sabi ko sa inyo. Sa kakatipid mo, napapalaki ang iyong gasto. Hindi naman kasi may tanggi mga lakay na malakas sa maintenance ang mga automatic. Especially sa kanyang panggilid. Lalo na ngayon na mataas ang gasolina. At lalo pang nagbaba ng fare si Grab sa mga rider niya. Kaya ikaw lakay, kung nagbabalak kang maglabas ng motor ng iyong panghanap buhay or pang daily use, syempre dun ka na sa less maintenance. Sa mga dekadena. Abay, meron ka bang pruweba? Balik tayo guys sa M3 bago ko ma-acquire itong legendary S-Mas. Sana all binabalikan. To make the long story short mga lakay, tumagal naman din siya sa akin ng 4 na taon. At hanggang doon na lang yon. Nang minsang ang aking M3 ay nagkaroon ng problema ni isang mekaniko na nilapitan ko, hindi nabigyan ng solusyon. Abay, problema mo na yon. Simula kasi nung ma-FI cleaning siya mga lakay, doon na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Naging palyado mga lakay ang kanyang takbo at humina ang hatak, lalo na sa mga akyatan. Kumbaga sa may mga karburador, nawala sa tono. Mahirap yan, Joe. Sintonado. Hindi ko naman siya agad binitiwan mga lakay. Pero ganun talaga ang buhay. Pati ang konting naitabi ko, nadamay. Ay, ay, ay! Sa totoo lang, nagkautang pa ako. Kahit meron pa akong balance. Di ba, Pards? Sumugal pa kasi ako mga lakay. Nagbabaka sakali na matsambahan ng isang mekaniko. At gaya nga ng sabi ko mga lakay, sumugal ako. At ang mas masakit pa doon, dagdagan lang ang utang ko. Tiwas ka ito. Kaya hindi na ako nagulat mga lakay ng isang araw paggising ko wala na ang M3 ko. Habang sa aking kamay ay may nakapatong na 30,000 peso. Na-scam ka ng buy and sell, Joe! Binalik ko nga pala agad mga lakay yung nadagdag sa utang ko. Ang sarap sa pakiramdam. Para ang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Pero ito lamang ay panandalian. Dahil kukuha na naman ako ng panibagong hulugan na motor at magiging madalas na naman ang pagbisita sa akin ni Judith. Matik na yan, buwan-buwan. Nag-apply na nga agad ako sa Kasa Mga Lakay para naman makabiyahe na ako. Honda Click 125 ang una kong in-inquire mga lakay. Pero sumagi rin sa isipan ko si Mio Sporty at si Honda Beat. Kaso, naalala ko, may katangkaran ako kaya kinalimutan ko rin sila kaagad. Sa mga panahon na yun mga lakay, bagong labas pa lang si version 3 ng Honda Click. Kaya nabaliwala ko na naman ang malakas na maintenance sa panggilid. Kaya nung hindi ko na mabaliwala,
Nagpalit na lang ako sa XRM 125 Fi bigla. Ana all binaliwala. Nagandahan rin kasi ako sa forma ng XRM 125 mga lakay. At saka dekadena na Fi pa. At saka meron pa Labanos Mustasa. Guard, may nakalabas ng mental. Ang sinapit ko naman sa XRM 125 mga lakay, dinaig pa ang binibentang manok. Akalain mo yun mga lakay? 45 days na, hindi pa rin dumadating. Ano yan, Joe? Made to order? Nainip na nga ako mag-follow up sa kanila mga lakay, kaya ako na mismo ang pumunta sa kanilang kasa. At ayun na nga, sabi ng staff sa akin, wala daw stock sa warehouse dahil konti lang naman daw ang tumatangkilik ng SRM ngayon. Ako'y nadismaya kaya tinanong ko sila kung pwede na lang palitan yung motor na in-inquire ko. Eh di palitan mo. Ang problema naman mga lakay, wala naman akong matipuan na dekadenang motor dito sa kasa na in-applyan ko. Abay, problema mo na yon. Maliit lang din kasi itong pwesto nila mga lakay, kaya kakaunti lang din ang nakadisplay. Dito nga pala ako nag-apply sa Phase 2 Taguig, malapit lang sa amin. Kaya naman sinubukan kong bumisita sa kanilang ibang branch at dito ay sa Lower Bikutan. Kabaliktaran ng Phase 2 mga lakay, dito mas malaki ang pwesto nila, kaya mas marami ang nakadisplay na mga motor. At sigurado ako, dito makikita ko na ang para sa akin. Eh di wow! Dito ko na nga nakita si Legendary Esmas mga lakay. Nag-iisa lang siya sa sulok. Ang ibig kong sabihin, wala siyang ibang kulay kundi ito lang black at saka red. Blue kasi ang natitipuan kong kulay nito mga lakay. Bay, mapili rin pala ang batang ire kaya walang makuha eh. Sinabi ko na nga pala sa staff mga lakay na yung smash na lang ang kukunin ko. Pero yung kulay blue. At gaya ng kay XRM mga lakay, mag-aantay na naman ako ng mga ilang araw kasi o-orderin pa daw nila. Tinanong ka ba nila Joe kung willing to wait ka? Lumipas na naman ng ilang mga araw mga lakay at hindi ko na natiis. Kaya napilitan na lang tuloy ako na ito na lang ang ilabas ko. Kailangan ko na rin kasi makabiyahe mga lakay. At paubos na rin kasi yung pinagbentahan ko sa M3. Baka sa huli, ako pa ay magsisi. Pachusi-chusi pa kasi hindi naman yummy. Hala, sige, ipilit mo i-rhyme 2 years nga pala yung kontrata nito mga lakay. At dahil repeat buyer na ako sa kanila, ang unang taon ko ay medyo hayahay. Yung una kong motor na natapos sa kanila mga lakay ay yung Raider 150. At dahil good payer tayo noon, 500 ang rebate ko ngayon sa Smash sa isang taon. Eh di wow! At yung another 1 year mga lakay ay back to 200 ulit ang rebate. Wag mo nang i-back, Joe! Fast forward tayo mga lakay, 7 months na nga sa akin tong si Legendary Esmas. At kung tatanungin nyo mga lakay kung may pinagsisisihan ba ako dito sa aking Legendary Esmas, ay syempre wala. Wala agad ang isasagot ko. Kasi naman mga lakay, panalong-panalo na ako dito. Una na doon yung less maintenance mga lakay. Pagkatapos kong magamit yung vouchers na kasa, ako na mismo yung nag-change oil nito mag-isa. Yun nga lang, wala akong kasama. Actually mga lakay, kayang-kaya ko naman to yung mga basic maintenance. Ang hindi ko lang kaya ay yung mga tools. Tiwas kay to! May kalakasan din pala ito sa gas mga lakay. Sinabi na rin sa akin yan ng mekaniko. Kaya ako naman, hindi ko na sinabi sa iba. Baka malaman pa nila. Share the blessing, Joe! At ang isa pa na pinakagusto ko dito sa Legendary Esmas mga lakay ay kanyang manibela. Lalo na ngayon na back na ulit tayo sa traffic. Ang ganda niyang isingit-singit. Alam na yan ng mga batikan, lalo na yung mga nakikipaghabulan sa daan. So ayun, nabanggit ko lang mga lakay. Naalala ko lang kasi kung paano na lang kung natuloy yung XRM na in-applyan ko. Ang lapad kasi ng manibela nun. Abay, wag mo nang isipin yon. Basta, laking pasasalamat ko mga lakay at ito ang nakuha ko. Na ngayon ay kasama ko sa panghanap buhay. By the way mga lakay, inilabas na nga pala yung Smash na FI. At hindi ko naman mai-deny na mas pogi pa rin itong karburador. Kaya naman, hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Please like and follow for more video. See you on my next vlog.